Hi guys! We're here at Batangas Port. We're going to Puerto Galera. So maghahanap muna tayo kung saan tayo makakasakay. Time check, it's 8 o'clock. So baka, hindi ko lang. Let's try Montenegro daw. Ah, ang ganda ng airport. Ang ganda ng seaport nila. Montenegro, oh. So this is the Batangas Port. Ang laki, no? May mga bilihan ng food. Negro. 27 kami, dalawa walang bayad kasi baby. So ito na, papasok na tayo sa terminal. Ha? Terminal ticket? Please pay exact ay, meron pa! 30 pesos ang terminal fee. Oh, ganda at ang bango ng CR nila. Dito sa boarding gate, para na siyang airport. Come on, baby! Let's go! Caleb! Caleb! May baon kaming pork. Bawal pala siyang itawid ng Mindoro. Kailangan nang ubusin. Kaya kumakain na sila dito. Yan, oh. Boarding! First time ko magpa-fast craft. I'm so excited, guys. By the way, sa Montenegro kami sasakay. Ayan, yung mga maraming choices actually. Yung sasakyan nating fast craft. So guys, medyo marami ng pasahero kasi this is before Holy Week. Caleb! Hi. Nadapayan? Natapay. Nasugatan? Oo, naisugat. So guys, if you're going to Puerto Galera, pwede kayong mag-fast craft or Roro. Sa fast craft, 1 hour yung travel time. For Roro, it's 2 hours to 3 hours. Wala kaming advance booking, kaya kung ano lang yung naabutan namin na biyahe, yun na yung sinakyan namin. Buti na lang fast craft yung naabutan namin para mas mabilis kaming makarating. Dahil nga mas mabilis to, medyo mas mahal siya. 600 plus yung fast craft. Post ko na lang sa comment section kung ano yung mga pwede nyong pagpilian para if you're planning to go to Puerto Galera, alam niyo na kung magkano yung mga pamasahe. First time ko nga makasakay sa ganitong fast craft, air-conditioned yung loob, tapos maganda yung mga upuan. Pero guys, hindi kayo pwedeng maupo kung saan-saan kasi meron siyang seat number parang sa aeroplano din. At dahil nga mas maliit to compared to Roro, ang ingay ni Caleb, mas naramdaman ko yung alon dito, kaya medyo nahilo ako. Medyo puno yung flight. Ay, Flight? Swim? medyo puno yung anong tawag dito? Bangka? Fast craft. Before umalis, merong nag-check na Coast Guard. Pagka okay na yung mga bagahe, safe na, pwede nang umalis. Siya yung katapat mo ng Siya yung FA po dito. Ayan si Sir. Yan. Siya yung FA dito. Si Caleb and Elodia, wala silang bayad. 2 years old and below. Hindi ko lang sure kung 2 and below lang ba or 5 and below. Basta walang bayad si Caleb and Elodia. We're here! Welcome to Puerto Galera! Ay, hello, Dia! Hello, Dia! Hello! This is our room, good for 5. Agbings Hotel. Agbings Hotel. Basta sa Agbings, guys. 1 single and 2 double, sakto lang sa amin. Malapit siya sa beach, as in from here, tanaw na namin yung beach. Konting lakad lang talaga. Para sa kids, kaya ito yung pinili namin. Tapos, nakuha lang namin siya for 2,000 per night. Ay, hindi pala, 2,500 per night. Dahil before Holy Week pa to. Pero pagdating daw ng Holy Week, magdodoble yung presyo nila. Ang original price nito is 3,000 yung for 5 nila na room. Malaki guys, malinis, mabango. So, goods na goods na. Yan nga, buti na lang before Holy Week. Ayaw ko talaga nakikipagsabayan sa Holy Week. Lunchtime, time check, it's almost 2 in the afternoon. Punta kami sa accommodation nila, Ma'am C. Na walking distance lang naman dun sa nirent namin. Kasi nandun yung mga pagkain. Tapos na kaming mag-lunch, hindi ko na-videohan. Pero ito, may nadaanan kaming halo-halo. 100 pesos ang isa. Bumili kami.
Dessert. Time check. 4 p.m. Let's go sa beach. May si Caleb. Nasa beach na yung init na. Slippers ka? Slippers? Ha? Okay? Slippers? Wow, Caleb! Ah! Sunset. Check natin kung ano yung mga store sa labas or may mga bar or whatever. Let's go. Caleb, sleep na. Magbabar kami ni Dada. So, this is the white beach at night. Dear, parang mas stroller-friendly pa nga ito eh. O, kasi talagang meron siyang path dito. So, kung meron kayong stroller na dala, madali. O, kasi parang siyang baywalk talaga na ano, dear, no? Kasi ang daming bars, may mga live bands. Ganda. Yan, natutuwa. Good morning! Second day in Puerto Galera. Let's see. Medyo umambon kanina. This is my outfit from the same seller sa Facebook. Good morning, Caleb. Outfit ni Caleb is from Shopee. Thank you, Shopee. Uy, tingnan mo nga talaga. Hi. Say hi, say hi. Say hi, Pogi. Hello. Hi. Yung pagka-aesthetic niya na yan, hinabol pa namin ngayong morning sa mga tindahan dito. Kasi wala kami nadalang swimsuit niya. Ayaw niya yung mga binili ko. Guys, di kami natuloy mag-island hopping kasi lakas ng ulan kanina. Pero yan ngayon, nasa beach kami. Ah! Medyo maambon, para ka Osmo Pocket ka naman ako. Bawal siya babasa. Yan siya. Parang mas malamig kagabi, tita. Mas malamig kagabi yung tubig. Oo. Ayun si tita. Lamig na lamig po siya. Hello! Hello! Oh! Hi! Let's go. Nood tayo sunset, ha? Nood lang. Ang busy swimming, ha? Oh! Madali. Gusto na mag-swimming. Saturday, daming tao. Dami nagpapabraid, o, ta. Lab, here lang. Di tayo magsiswim. Daming tao, guys, oh. Here lang. Oops! Caleb, dito lang tayo. Dito lang tayo sit down. Oh, buhay na buhay yung Puerto Galera, oh. Daming tao, ang saya. Lab. Oh? 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 Katawa, hindi na siya takot sa dagat. Ayaw nang umalis. Oh! Ayan na. Nakaganda pa yung may mga bato dito, guys. Medyo mabato kasi yung beach. Oy, bebe, dito lang, ha? Here lang. Here mo yung bato. Kasi natutuwa siya dun sa mga magagandang bato. Tapos, yan, dinadampot-dampot niya. Ah, baby, may tao. Caleb, oh. Yeah. Merong tsinelas. Mag-ate.
By the way guys, it's 5:30 pero sobrang taas pa nung araw. Though hindi na siya masakit sa balat. Ang dami dito guys nagbebenta sa beach ng mga balot, ng chicharon. Tapos may Gcash sila, so no need to bring cash. Kasi yun daw hinahanap. So lahat sila halos na gano'n na. Gcash na lang ang labanan. So bumili kami balot and mga ganito, pugo and chicharon kay ate. Oh, ganun nga. Ba yan? Caleb, here lang. Good morning! Last day in Galera. Si Caleb, swimming na. Pupunta tayo kasi doon guys sa dulo. Kasi maganda doon. Meron siyang parang bato. Something. Feeling ko, maganda mag-picture doon. Diba? Kaya doon tayo pupunta. Medyo mainit. Pero kanina guys, ang lakas ng ulan. Sabi dito, kapag daw malakas yung ulan, mainit yung tubig sa dagat. Kaya kahapon, morning, umulan din kasi ng morning. Totoo nga, warm yung tubig sa dagat. Kaya mas malamig siya sa hapon kasi init pag hapon. Ganda yung buhangin dito, pino din. Kaso talagang meron siya mga bato-bato. So, kailangan talaga, pag pupunta kayo dito, merong aqua shoes. Kasi masakit sa paa. Sobrang linaw nung tubig. Masakit lang talaga sa paa. Pipictorial kasi mga babies namin. Mga mermaid sila. Si Caleb! Hi, mermaid! Uy, ang cute! Uy, ang ganda! Uy! Si Caleb! Pasan-pasan pa, oh. After mga 5 minutes naman, narating din namin tong pinakadulo. So, itong part na to, hindi na siya pwedeng swimmingan. Tapos wala pa dito mga tindahan. Doon lang sa pa-left. Tapos, nakalagay guys, no swimming allowed beyond this area. Parang palalim na ata yung water dito. Ganda, oh. Wow, nice. Kuya, excuse me. Ay, alis na. Ay, cute. Uy, bilis. Dito. Sapa, can you say? On our last day, nag-try kami ng activity. Ito nga yung spin something. Pero actually, second na pala naming activity to. Kasi nung second day, nag-banana boat kami. Pero wala akong copy ng banana boat. I-upload na lang ng brother ko yun sa vlog niya. Share ko na lang dito sa page natin. Anyway, pag-usapan natin tong ride na to. Grabe. Isa lang to sa mga extreme activities na ino-offer sa Puerto Galera. Na sulit naman talaga, guys. Ang rate nito is 3,000 pesos for 6 packs. At talagang hindi kayo pwedeng bumitaw habang umiikot-ikot yan. Kasi malalaglag talaga kayo. May 4 levels ng pagka-extreme yan. Nung nasa level 4 na kami guys, namumutla na ako. Kasi nahihilo na talaga ako. Grabe talaga this activity. So, going back to Laguna. Naka-Roro na kami. Ay, Batangas pala to. Going to Batangas Port. Yung loob ng Roro. Air condition. Meron ding upuan sa labas. Kaso puno na. And yes, we're home, guys! Alam nyo ba, dun sa Roro, merong tindahan, tapos meron siyang, anong tawag dito, view deck, yung rooftop ba yun? Basta meron siyang view deck na napakalaki dun sa pinakataas. Nagpunta ka dun, Sydney, no? Hindi ko yung napuntahan, guys, kasi alam nyo ba, pagod na pagod ako. Tapos, eto, sobrang kulit. Pero nakakatawa kasi may tindahan sa Roro, tapos sobrang daming pasahero. Anyway, kaya nga pala Roro yung nasakyan namin pa uwi. Kasi,
Yun lang yung naabutan namin nung afternoon. Yung fast craft kasi parang 12 noon, sumakay kami 2 p.m. At mas mura siya ha, 400 plus lang. Tapos yung terminal fee, 10 pesos. Sa Batangas Port, 30 pesos. Pero out of Mindoro, it's only 10 pesos. Yun na lang yung binayaran namin. Wala na. Tapos, masaya din mag-roro. At, guys, alam nyo, hindi nyo talaga mararamdaman yung alon. Mas smooth yung biyahe compared to fast craft. Yun lang ha, kung mahiluhin kayo. Kasi ako medyo nahilo ako sa fast craft kasi parang the entire time, alam mo, ramdam mo yung ganun. Pero hindi naman extreme. Sakto lang naman. Siguro hindi lang ako sanay. Sa Roro talagang wala akong naramdaman at all. Saka meron niyang choices. Yun nga lang guys, sa Roro, walang seat number, paunahan kayo. Kaya dun kami sa loob na punta kasi mas mabilis na puno yung sa labas. Kasi mas gusto siguro nila yung preskong hangin. So, syempre, pag umaandar rin yung Roro, mapresko na yung hangin. Sa loob naman may aircon, kaya lang hindi ganun kalakas. Kaya lang nakakainip lang kasi almost 3 hours kami. Parang 2 hours 30? 2, 3, 4. 2 hours 30. Tapos pagdating namin sa Batangas Port, walang available na madadaungan yung Roro. So, naghintay pa kami doon ng mga ilang minutes. Parang airport din pala siya. Nakapagpuno yung mga bay. Hindi kayo makakapark. Ganon. Alam nyo guys, ibabalik ko tong batang to sa beach. Kasi the last time na dinala namin siya sa beach, sa Palawan, ayaw niya sa buhangin. Pero ngayon, sobrang nag-enjoy na siya. Kaya, naku, mapapadalas tayo sa beach niyan. Diba, baby? Diba? So, yun lang guys. Caleb, say bye-bye na. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Follow, like, and share. Goodbye. Paalam. Bye-bye.